Para sa pag-delete sa data, guys, dari sa delete nga href, dapat natay asa ta padulong. Padulong ta sa student /delete tapos ipataba na to apil ang ID. Kinsa ma to i-delete? Kailangan to i-delete ang ID. Ay siya ID. So, pasabot mana to sa student /delete then ID din niya dayon. So mag-create ta dapat og routes dara para mag-delete sa students. So delete student. Pag-delete sa student guys kay get request rin ang kailangan gamitan. So /student /delete then na may data na may ID. Kung ID ganyan, di ba? Kailangan to nga na ID colon that tas ID na yan. Tapos unsa din nga functions ang mo trigger. Balik sa dari sa pinaka-ubos. Since async man ni siya, async po siya nga functions. Tapos tawagon na to siya student delete. Okay, request and response. Then kanya siya ipasa na to diri. And kanya siya ipasa na to diri. Okay. So kung mag-click sa delete nga link, mana siya sa /student /delete /id din niya. Then diri sa web mo na siya mo-trigger. And then mana siya sa functions nga student delete. Then kani si student delete kaya na niya ma-access ang gipasa ni mga ID, which is na siya sa params. Na siya sa request.params. Remember? Dayan ato siyang kuhaon na to si ID. Kay ID man atong gihatag diri nga variable. So man siya atong kuhaon ID. Kana si ID ato siyang pangitaon and then ato siyang i-destroy or delete. So may ngonta nga asa ta mag-delete sa student. So may ngonta nga delete student destroy. Labas spelling na kung destroy. Okay, kinsa ang imong i-destroy? I-destroy na ko where ang ID. Okay, destroy where ID. Pag na-destroy na, kaya wait naman na siya. Pag ma-destroy na, sa'yo may tabo. So dapat magpabilin siya sa homepage. Ay nga na siya. So ito try delete. Okay, nagpabilin siya sa homepage.